Magandang araw sa inyo mga banateros, at ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga issue sa lipunan. Ako, matindi ho ito, grabe. Ito ho talagang mga kampo ni ewan ko, kampo ba ni Marcos to, kampo ni Romualdez. Talaga nga namang tuloy-tuloy ang paninira sa mga kalaban. At alam nyo, matindi ho ito. Hindi ho tama ito mga ganitong klaseng patutsada ng mga makapula, makatae. Etong mga loyalistang tanso, hindi maganda. Yung pinapakalat ilang fake news kay Marcoleta. Bakit ba kasi? Kasi si Marcoleta, meron na naman siyang pasabog. Alam mo to si Marcoleta, ito talaga si Senator Marcoleta, ito talaga yung tinik, tinik ng administrasyon na ito. Alam mo yun? Maraming oposisyon. Pero marami dyan hindi ho ganun pa, alam mo yun, hindi palaban, hindi, iba-iba ho sila ng description nga na mga oposisyon. Pero ito hong si Senator Marcoleta, ang lupit talaga iba talaga talagang, pag kami nakita siya, hindi niya mapigilan yung sarili niya na ibuking. Kaya gustong-gusto ko itong senator na ito, si Senator Marcoleta. May bago na naman siyang pasabog ngayon Itong tinanggal daw sa docket number, tinanggalan para makalusot si Remulla. Naku po, alupit. Remulla, ikaw na naman Alam mo, kanina napag-usapan namin nung kaibigan ko. Napag-usapan namin. Ayun, sabi namin kanina, may sakit na to si Remulla. Talagang, bakit ganun? Kasi sabi ko nga sa kanya, kung ako may ganyan akong sakit, naku, hindi na ako, magre-retire na ako, mamamasyal-masyal na lang ako, hindi na ako sa politika. Sabi niya, alam mo, sa tingin ko, sabi nung kaibigan ko, kaya niyang gusto lang niyang mandamay. Anong mandamay? Mandamay sa impyerno? Hindi, totoo din ang tanong ko Mandamay sa impyerno? Tinanong ko sa kanya, sabi niya, hindi. Mandamay sa, alam mo yun, since may mangyayari sa kanya, hindi maganda, so baka gusto niyang maranasan din ng iba. Kaya wala nang ginagawa ko, hindi mga kung ano-ano na lang. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. Eto, pasok. Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair. Mr. Chair. Kung tanungin sana ang ating secretary, kasi noong September 11, 2025. Alam mo, gusto ko na makilala si Mr. Chair na yan. Mukha bang upuan yan? Kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yan, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed
within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po, Yung acting ombudsman, yung pinagdududahan nating lahat nung time na magdidesisyon na. Kasi tinatanong kung, di ba, bawal na may kaso. Oh. Sabi nga ni Senator Amy, pinaparinggan niya yung acting ombudsman na yon, wag mo nang ipilit. Nag-issue pala ng buburahin daw yung mga isinampa ng kaso starting yung date na sinabi ni Marcoleta until the 16th of September. Kaya niya tinatanong, etong si Vince Dizon, kung yung bang nakasuhan at that time, natanggalan din ba ng docket number o etong particular lang na si Remulla. Kasi dahil nga walang docket number, tinawag tuloy na cleared si Remulla. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito. Walang kinaugnayan si Secretary Bison dito tama, si Vince Dizon. Wala ko siyang kinaugnayan. Ang sinasabi, kung nagsampa kayo ng kaso during that time, tapos may nagsampa rin ng kaso kay Remulla, bakit si Remulla lang ang natanggalan ng docket number? Yun ang tinatanong niya. Yun ang sinasabi niya, pinopoint out niya. yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko lang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali doon sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. Yan. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Yun, patay tayo dyan. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Nako po. Sa Makatwid, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay Nakalusot nakakuha ng clearance. Nako po. At nakalusot po yung aking kaibigan, Nako. Crispin Remulla, Nako as po. now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po September 11 po kasi sa Makatwid, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa Makatwid, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension because they became cases under evaluation. Napansin po nyo, Secretary? Tsaka iba talaga. While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at the time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. Nakbo. So, nasaan po ngayon yung suspension? Parang napakahirap ikunik nun Ito talaga si Senator Marcoleta, mga binibitawang napakahirap, napakalalim. Pero ang tanong niya dito, wala akong kinalaman yung DPWH Kino-compare lang niya. Yung demanda dito kay Remulla, ito yung date. Yung dito naman sa iyo,
ito rin yung date. Naalis ba? Ano ba nangyari? Tinitignan lang niya kung kung may Opo. pareho. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action pagka-file namin ng kaso ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismissed. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the ombudsman, sinuspend na ho namin at Which is nag-appoint. ineffective. Yun ang sinasabi ko po. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now they are all suspended. No, at ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kaya. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po? Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtiyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po, ano? Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig pala sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then, in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganun din po, PHAU HSS. Ganun din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo maduguri ito, Secretary, PHAU HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po ang, bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than from 1998 to 20. So ayan, ibang topic na po niya yan. Anyway, yun po yung sinasabi ni Senator Marcoleta na para bagang tinatanong niya, kino-confirm niya kung ganun din po ba yung nangyari doon sa mga DPWH na nakasuhan, kung nawalan ba ng docket. Hindi alam ni ano. Ang alam po ni Secretary Vince Dizon ay sila po ay kagad na dinismiss na yung mga yon. So, iba pa po yung tumatakbo sa korte. So, kaya iba na din yung usapan. Pero ang matindi ho kasi dito, alam nyo, dahil sa binuking na naman ni Marcoleta
na kaya pala nakalusot si pangalan nito, si Remulla, because they can bend the law. Hindi, that's the truth. That's the truth. They bend the law. Kasi, kita mo nag-issue yung ombudsman, nung time na yon, yung acting ombudsman, may in-issue pala na etong period of time na ito, parang, ewan ko, kung buburahin o tatanggalin. In other words, maybe they can issue that. Kaya nga sabi nga, di ba, tama yung sinabi ni Remulla. You can bend the law, but not breaking the law. Ibig sabihin, lulusutan mo at lulusutan. Magpapalusot ka at magpapalusot ka. Para magawa mo yung gusto mo. Perfect example siya dun eh. Oh, perfect example siya ng bend the law. Remulla is the perfect example of bend the law. And because of that, nakinabang siya dun sa bend the law. Gago! Yun pa lang nangyari, doon tinanggal yung docket number, pambihira, oo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng